Sa nakaraan nating kwento, pagkatapos ng pag-training ni Burrows kasama si Gilimon ay dali-dali naman itong pumasok sa mansion at dalhan ng merienda ang ating young lord, di na nga ito kumatok pa sa pintuan agad na niyang binuksan ito. At siyempre sa ginawa nitong pagpasok ng walang abisyo, buti na lang nakailag ito dahil nagulat din ang ating young lord sa ginawa ni Burrows na pagpasok kaya nakabato ito ng fire blast. Na pinakita din sa nakaraan nating video na mukhang na perfecto na ng ating young lord ang pag-upgrade sa dark magic. At napaliwanag din ng ating young lord paano niya nagawang ma-upgrade yung naakala nga ni Burrows nagpalit ito ng attributes, at imposible nga daw mangyari yung kasi mapapahamak ang kaluluwa na gumawa nito. Naipaliwanag na nga na pinapure lang daw niya itong dark magic para magmukhang mana at tinawag niyang chaos mana daw ito. At sinabi na nga sa nakaraan nating kwento na malapit na daw dumating ang hari ng mga patay at sasakupan niya ang mundong ibabaw. At magkakaroon ng malawakang digmaan sa liwanag at kadiliman at kahit nga daw magsama-sama ang mga goddess of oracle ay wala itong magagawa sa puwersa ng kadiliman. Nakaraan pa nga nating kwento ang pinag-uusapan pa lang nilang mga goddess of oracles ay nagpunta ang isa sa kanila sa ating young lord para daw makahinge ng tulong at na-detect nga daw nila na may dark magic ngayon sa loob ng kanilang kagubatan at maari daw silang tulungan ba ng ating young lord dahil kabisado nila ang kanilang kakahuyan. Nagalit naman at nagtanong si Burrows sa ating young lord dahil daw ang usapan ay tatanggi ito bakit baliktad naman yata ang sinagot nitong pagpayag ng ganun na lang. May plano nga naman pala ang ating young lord sa individual na gumagamit daw ng dark magic, at ipapakita daw ng ating young lord na, kung sino daw ba ang dapat katakutin. Habang pinapanood pa nga nila ang individual na gumagamit ng dark magic, ay naiinis nga ang ating mga bida dahil, mali nga daw ang ginagawang pag-cast and spell nito wala daw ito sa standard. Kaya naman napagpasiyahan na nila na gumawa na nga sila ng hakbang sa individual na gumagamit ng dark magic at matanong nila paano daw nito nakuha ang kanyang kapangyarihan. Sa pagpapatuloy na nga ng ating kwento, pinakakita na nga dito ang isang maliit ng pasukan sa kuweba. At dito na nga nagpunta ang individual para tumakas sa mga kawal na humahabol pa sa kanya. At nagulat nga ito, kasi nakita na niya ang mga bida sa loob ng kuweba, at di nga nito inaasahan na may tao dito sa loob. At sumagot na lang si Burrows sa individual nato na, "Yaw master dito ka na pala." Dagdag pa na ni Burrows na lapit ka na dito nag-start na ko ng apoy para magpainit at ang lamig-lamig sa labas ay kanito, at di naman nakakapagsalita agad ang individual nato at takang-taka. Dagdag pa nga ni Burrows, "Ano ka ba Terema dito, first time mo diba?" At nasabi naman ng ating young lord na, "Ito ang isa pa naming hideout huwag kang mag-alala di ka naman namin papaalisin." Agad naman tumayo na ang dalawa nung nagsalita na ang individual nato at tinanong na, "Sino ba kayong dalawa?" "Ano?" Nasabi na lang ng ating young lord sa individual na ito. Nasabi na nga lang ng ating young lord na, "Alam mo may mga taong gustong kumuha sayo sabay ngiti ito." Natanto naman ng individual na ito na, mukhang may di tama sa mga ito, at nasabi na, "Sino ka ba para paglaruan ako kanito, sabay?" Di na nga nakapag-pidgel itong individual na ito, nag-perform na nga ito ng spell at nag-summons ng mga undead spirit habang pinagmamasdan lang ng ating mga bida ang ginagawang kahibangan ng individual na ito. Pagtapos nga naman itong magpalabas ng mga undead spirit ay ginamit na naman niyang pagkaaktaon nito para makatakas nga daw, at inutusan nga nito mga undead spirit na patayin sila. Habang patakbo nato palabas sa kuweba. Nasabi na nga ni Burrows na, "Young master paano na yan aalis na siya masiyado siyang nagpapakapagod kanito? Hayaan muna din aman makakaalis yun stay ka lang dyan ako na bahala ka ng ating young lord." Natuwa na nga ito dahil meron na nga daw itong pwedeng pagtetestsan ng kanyang panibagong upgrade na dark magic. At pinakita na nga ang eksena na nakalabas na ito ng kuweba at nakulong ang ating mga bida sa loob habang kasama ang mga nasummons nitong mga undead spirits. At nasabi pa ng individual na yun na, "Nagulat ako sa kanila dahil ko inasahan ka, di bale makakatakas naman na ako at maaring mamatay din mga yun kanya na nagmamadali talagang makaalis." Bigla na lang itong napalingon at tila may narinig itong kakaibang tunog mula sa kanyang likuran. At paglingon nga nito ito nga ang bumungad sa kanya, may malakas na pagsabog nagmamula sa kuweba at pati ang mga undead spirit nito ay tilapon din. Napahinto naman ito sa kanyang pagtakbo at nagugulat ano na nga daw ba ang nangyayari. At nasabi nga ni Burrows na,
"Oy, nandyan ka pa pala," bigla kan amang umalis. "Nag-uusap pa lang tayo, masyado kan amang mainitan," at nagsalita naman ang ating young lord na, "Walang daanan dyan saan kan amang pupunta." Nanginingitian na nga lang nila ito. At bigla naman pinakita ang pangyayari sa loob ng kuweba at ano yung pagsabog na naganap na sasabi nga ng ating young lord na, "Perfect timing, conceal and explode" ang sinasabi nito. At effective naman ang nagawang spell ng ating young lord na sapul ang mga undead spirit. Muli namang naulit ang ginawang eksena sa loob ng kuweba dahil ang mga natitirang undead spirit na tumilapon sa labas ay iniisa-isa nitong patamaan at wala namang nagagawa ang individual kundi mag-cover na lang ito ng kanyang pagmumuka. Pagkatapos nga ng mga pagsabog na yon, nakita naman natin na takang-taka talaga ang individual at nasasabi pa nito na isang mage ang ating young lord. Dagdag pa nitong sinabi sa kanyang isip na, "Grabe Daiko, inaasahan na malakas itong batang ito. Wala na akong pagpipilian pa, di ako agad-agad makakatakas ngayon," at nag-iisip na nga din ito ano ang gagawin niya sa mga oras na to. At wala naman na itong nagawa pa kundi ilabas na daw ang lahat ng makakaya nito at nag-summon na ito ng pinakamalakas na halimaw na makakaya niya. At mayabang naman niyang sinabi na ipaparamdam daw nito ngayon ang totoong kapangyarihan ng kamatayan. At nagpakita na nga ang isang high-level na undead spirit na ibang-iba ito sa mga unang na-summons niya at nasabi nito na binuhos na niya ang lahat. At dinaman sila na bibilib sa ginagawa nito at parang nadidesmaya pa nga sila at napag-usapan na nga nila na, "Young Master, meron pala siyang maliit na energy na ganyan," at sumagot naman ang young lord na, "Aday ko alam," at nasasabi niyang high-level na yan. Nadismayado nga talaga sa nakikita nito. Napangiti naman ang individual na ito at nasaabi na lang nito na, "Ngayon napakita ko na ang mga ito. Nakikita kong takot na kayo, kita naman sa mga pagmumuka ninyo kanya." Sabay, at tuluyan nang nenas ang ating young lord sa sinabi nito na nakikita daw sa pagmumuka ng ating mga bida ang takot. Sabi nga ng ating young lord na, "Buweset, anong natatakot?" At tumatawa naman si Burrows sa reaksyon ng kanyang young lord. At nasasabi pa nga nito na, "Huli na ang paghingi ninyo ng tawad, kahit magmakaawa pa kayo wala na kayong magagawa." Sabay pinasugod na nga nito ang undead spirit niya. Wala namang naging reaksyon ng ating young lord habang palapit na sa kanya itong undead spirit na ito. At wala pa ring ginagawa ang ating young lord at kahit na malapit na nga ang kamay ng undead spirit sa kanya nang biglang. At mapapansin na nga natin na tuluyan nang nagalit ang ating young lord at naglilisik na rin ang kanyang mga mata at naglalabas ng nakakatakot na aura at sinabi nito sa palapit sa kanya na lumuhag nga daw ito. Pagkatapos nitong sabihin iyon ay bumagsak nga ito sa lapag ng ubod ng lakas at laking gulat ng individual sa nasaksihan niya. At mapapansin na nga natin sa eksena na ito na nanganginig sa takot itong high-rank undead spirit na ito sa ating young lord. At pinakita na nga din ang pagmumuka ng individual na di alam anong nangyayari at paano daw nangyayari mga yun. At nasabi na ng ating young lord na, "Sino ba sa tinjin mo ang kinakausap mo?" Asabi apak sa high-level undead spirit sa pluhan nito. At nasabi na nga ng ating young lord na, "Wala akong dapat sabihin pa sayo." Sabay. At tuluyan na nga ang pinakita ang kalalagyan ng individual at nagulat nga ito na may malaking kamay Angina sa kanyang uluhan. Tuluyan na ngang ginamit ng ating young lord ang kanyang spell niya. Tuluyan na ngang nag-alingaw-ngaw ang pagsigaw ng individual nato dahil nag-grab na ito ng malaking kamay na ginamit ng ating young lord, at di nga nito makayanan ang makawala dito. Tuluyan na ngang natapos ang laban, at makikita naman na parang naging kaluluwa na lang ito. Habang pinagmamasdan ng dalawa, at inutusan na nga ng ating young lord, itong kaluluwa ng individual na ito, at sumagot naman ito na, "Opo, Master." At tuluyan na ngang tinanong ng ating young lord ang individual na ito, nasabi na nga nito na, "Paano mo nakuha ang kapangyarihan mo?" At tuluyan na nga nitong nilahad kung paano niya nakuha ang kanyang kapangyarihan. "Nasa sulok lang ako ng isang kalye at walang ibang tao dito at ako lang, at punong-puno ako ng galit sa mga oras na ta. At may biglang nagpakita sa akin ng kakaibang aura tapos, nasabi pa nito na, ang nakita kong aura ay biglang pumasok sa katawan ko at naisip kong, ito din ang sinasabi sa prophecy na darating na ang Death Lord. Pagkatapos kong matanggap ito, sinubukan ko agad ito at pinakita sa iba na ako ang Death Lord na nasa prophecy." Nawala namang interest ang ating young lord base sa sagot ng individual nato, at tinanong na ulit ni Burrows ano na daw gagawin nila dito at may nakita nga siyang dagger sa
katawan nito. Bigla namang nilapitan ng ating young lord ang nilalang na yun tapos bigla niyang inextract ang kapangyarihan nito at nagulat naman si Burrows sa ginagawa ng ating young lord at nasabi na lang nito na, "Young lord pati yan gagawin mo." At sinabi naman ng ating young lord sa kanya na, "Mas okay na ta at may gusto lang akong malaman saan ito nanggaling at para hindi na rin lumipat ito sa iba." Gulat naman ito nang ma-analyze niya ang kapangyarihan na ito at kinabahan pa nga ang ating young lord. Nakita naman ni Burrows ang reaksyon ng ating young lord at nasabi nito, "Young master, okay ka lang po ba?" Sabay maririnig na natin ang mga kawal na malapit na sa kanila. Sinasaib dito ang daan, dito ang pananggagalingan ng tunog na yon. At kabado naman ang ating young lord na sumagot na sabi na lang nito na nandito na sila, at palapit na nga ang mga kawal sa location nila. Pagkalipan ng ilang araw mapapansin na nga natin sa loob ng mansion na meron isang barrier na makikita natin. At pinakita na nga nasa loob na sila ng barrier nato, at nasabi naman ni Burrows na bakit kailangan pa daw maglagay ng soundproof barrier. At sagot naman ng ating young lord na, "Okay lang yan, meron tayong pag-uusapan na di ordinaryong pag-uusap lang." Nagsalita na nga ang ting young lord at nasabi nito na, "Nalala mo ba ang insidente ng nakaraan sa gubat?" Sagot naman ni Burrows, "Opo, yung may kinuha kayong kapangyarihan." Buti naman alam mo ika ng ating young lord. Ang kapangyarihan na na-analyze ko sa individual na yun, alam ko na saan nanggaling yun. At nanggaling din yun sakin at tumitig si Burrows at nalilito pa. Sinubukan namang i-analyze ni Burrows pero wala nga daw itong idea. Po sa inyo, Daiko po Madgets, pakipaliwanag naman po ika ni Burrows sa ating young lord. Nasabi pa nga ng ating young lord at gulat talaga si Burrows sa nasabi ng ating young lord na, "Kasi nagulat din ako pagkatapos kong i-check ito at nagmamatch yun sakin, paano naman po mangyayari yun ika ni Burrows?" At tuluyan nang ang pinaliwanag ni Burrows ito para mas maintindihan ni Burrows at natin paano nga nangyari yun. Sabi niya, "Naalala mo nung simulang bumalik tayo dito sa nakaraan, yung panahon na din yun biglang daming insidente patungkol sa dark magic. At maraming na-possessed na tao nun. Pero pag hindi nakayananan ng katawan yung dark magic na yun, sesabog ito at lilipat na lang ulit sa ibang katawan." At napaliwanag pa nga niya na, "Makinig ka Burrows, nung simulang bumalik tayo dito, ang dati nating katawan ay maiiwan sa hinaharap. Tama, kasi ang kaluluwa natin aalis sa katawan na yun, mangyayari magiging empty vessel yun." Pero sabay pinakita na nga din ang dating katauhan ng ating young lord nung siya pa ay ang demon lord. Nasabi nito na, kapag lumisan ang kaluluwa natin doon sa dating katawan natin, di naman lahat ng kapangyarihan ay sasama sa kaluluwa at pumunta ito sa dating katawan nito, at kahit sumama naman ito sa dating katawan nito pag na-reject at di kayang i-handle ng katawan, sesabog talaga ito. At ganun na nga ang pinakita after na bumalik ang kaluluwa ng ating young lord sa dati nitong katawan. Ang mga ibang kapangyarihan nito nung demon lord pa siya ay kumalat sa iba't ibang nakunang kalupaan kasi di pa kaya ng katawan nito ay handle lahat. Takot naman si Burrows at nag-gadgets na nga nito ang paliwanag ng ating young lord. Nasabi na lang ni Burrows na, "Wala na tayong magagawa, mukhang tama nga ang kumakalat na prophecy sa beta pic sa ulo nito." At sobrang dami na naman pinagsasabi si Burrows sa sobrang pag-aalala nito. "Young master, sabihin niyo na po ang gagawin ko," sinasabi ni Burrows sa ating young lord. At nasasabi na nga ni Burrows na, dahil pala sayan young master magkakaroon ng digmaan, at masisira na ang mundo, at nasabi naman ng ating bida na, naririnig mo ba ang pinagsasabi mo, kailangan pa nating mag-ibkatumbas vestiga pa at anong sakin?" Ika ng ating young lord na ewan kung ano na gagawin nito kay Burrows na napraproning na. Dahil tuloy sa kakasalita ni Burrows, naisip tuloy nito ang dating itsura nito at nasasabi na lang ni Burrows na, "Akala ko panamon magkakroon na tayo ng tahimik na buhay, ewan ko," nasabi naman ng ating young lord. "Ganon talaga, wala na tayong magagawa pa, basta ang kailangan lang natin makita ang lahat ng naposes ng kapangyarihan ko at maibalik sa akin at tapos na ang problema natin." At nasabi naman ni Burrows na napabuntong ng hininga na nga na ano pa pong magagawa ko. Kinabukasan naman ay makikita na sa eksena na tuluyan na nga ulit silang umalis at maglakbay at makikita na din natin na tamad nga si Burrows. "Hayaan mo, marami tayong pambili ng pagkain ngayon," ika ng ating young lord sa kanya. Kaya naman muling nabuhayan si Burrows sa nasabi ng ating young lord at nasabi na lang nito na ang ganda-ganda naman ng araw na ito,
At nasabi naman ng ating young lord sa kanyang sarili na, dami na nag-iba dati kami ang napapahamak. Nasabi na lang ni Burrows na, ang peaceful din ng araw na to walang signs na may mga magnanakaw din, di katulad dati na alala ko pa na nahaharas tayo noon. At nasabi naman ng ating young lord kay Burrows na, okay nga daming nagbago sa pagbabalik natin pero wala naman na silang magagawa ngayon kahit magpakita pa sila. At nasabi na nga din ni Burrows na babalik daw sila sa Desert City, nung nakaraang buhay nila ay doon sila hinabol ng mga nasa Holy Temple dahil sa dark magic. At nasabi naman ng ating young lord na oo babalik tayo doon tingnan natin kung may nag-iba ba. Nasabi na nga ni Burrows sa ating young lord na, wala sa plano ito pero ano na kayang madadatnan po natin doon, para mas madali meron po ba kayong trackang magic o ano paman, tanong niya sa ating young lord. Sa ngayon mas maganda na gawin natin ito sa old-fashioned way ika ng ating young lord kay Burrows na gusto din ng adventure talaga. At pinakita na nga ang city na pupuntahan nila sa eksenang ito, at nasabi na nga ng ating young lord, naaalala mo ba lahat ang nangyari dito? Abangan na nga natin, sa susunod nating, kwento tuluyan na ngang nakarating sila sa Desert City at ang unang pinuntahan nila ang Information Hall. At sa loob nga ng Information Hall ay may isang taong ang sisigaw na may nakita daw itong gumagamit ng dark magic, ito na kaya ang susi para makita ng ating mga bida ang hinahanap nilang gumagamit ng dark magic. At aabangan naman din natin may pinakitang individual dito ano naman kaya ang magiging papel nito sa ating young lord. Na gustong-gusto nga siya ng lahat ng kababaihan na gusto siyang asawahin ng mga ito na pinapangarap ng ilan. Kung gusto mo ngang malaman ano pang susunod na pangyayari sa kwento maaari kang mag-like at mag-comments. At palambing na din ako ng subscribe dapat naka-bell all, para updated ka sa lahat ng mga parating na uploads natin, muli maraming salamat sa suportang tunay.